Mga hayop kayo. Sinira niya ng buhay ko, tas ngayon binenta mo ko na parang pagkakitaan. Aniya sa aking isipan habang nanggagalaiti sa matinding galit. Wala ako nagawa nang kalad ka rin ako nito palabas ng bahay. Kulang na lang madapa ako dahil natatiling nakapikit ang aking mga mataba habang naglalakad. Hanggang sa huminto kami sa tapat ng kotse. Sa pilitan akong pinasok sa loob. Tahimik lang ako sa isang tabi habang pinapakiramdaman ang aking paligid. Sa totoo lang, kanina ko pa pinipigilan ang aking paghinga dahil sa matinding kaba. Hindi masyado maliwanag sa loob ng kotse at kahit papaano, hindi na masakit sa mata kaya malayo ko nang sinusuri ang loob ng sasakyan. Pinababa nito ang kanyang driver. Hindi na ako makapaghintay na matikman ka. Nakangisi nitong wika habang sinisipat ang tingin ang maputi kong hita pakit sa mukha. Hinawi niyang mahaba kong buhok na siyang tumakip sa aking mukha. Labis to nagulat na masilayan ng aking mukha at di niya malis ang titig sa aking mga mata. Hindi ako makapaniwalang may Diyosa pala dito sa mundo. Huwag ka mag-alala, ibibigay ko sa iyong lahat ng naisin mo. Hindi ka maghihirap sa akin. Basta sa akin lang ang katawan na to. Aniya sa malambing na tinig habang dahan-dahan, hinihimas ang braso ko. Nakaramdam ako ng matinding kilabat at pandidiri. Nang sumayad ang kamay niya sa aking balat, sumiksik ako sa gilid ng pintuan habang yakap ang aking sarili. Wag! Nauutal ko sabi. Ngunit lalo lang lumapad ang ngiti nito nang marinig niya ang tinig ko. Pati boses mo kay sarap pakinggan. Marunong ka para magsalita, ang akala ko pipi ka. Pagkatapos sabihin yun, hinila ako palapit sa kanya. Binaon ng mukha sa aking leeg. Marahas niyang hinawakan ng dibdib ko at nasasaktan na ako dahil bagyan itong pinipisal at para nang gigigil. Nataranta ako nang mabilis gumapang isang kamay niya tungo sa pagitan ng aking mga hita. Nilabanan kong matinding takot at nang maalalang gunting sa hita ko'y kagad ko tong kinapa. Nanginginig ang kamay at mahigpit kong hinawakan ng gunting. Buong lakas na binaon to sa katawan ng lalaki. Malakas tong napasigaw bago mabilis tumayo sa akin habang hawak ito ang nagdurugong tagiliran. Natatarantang hinagilap kong pintuan. Pinag-aralan kung paano ito bubuksan. Ngunit nahirapan ako dahil di ako marunong magbukas. Hayop kang babae ka. Papatayin kita. Galit na sigaw ng lalaki bago hinaklit ang buhok ko. Malakas ako napasigaw dahil pakiramdam ko'y parang matatanggal ng anit ko. Muli ko tong sinaksak ng gunting sa hita. Tinamaan. Kaya nabitawan ang buhok ko. Nakadama ako ng kasiyahan ng buksan ko ang pinto ng kotse. Ngunit pagbaba ko ng sasakyan, hindi ko inaasahan ang pagsulpot ng isang lalaki mula sa likod nito. Saan ka pupunta? Anong driver ba mahigpit na nilapitan nito ang braso ko? Itali mong babaeng yan. Magbabayad ka sa ginawa mo sa akin. Narinig kong sigaw ng matandang lalaki mula sa loob ng sasakyan. Puro ng takot ang dibdib ko. Di ko na alam kung ano pang gagawin ko. Mas pipiliin ko pang mamatay kaysa hayaan ang mga ito. Napahirapan ako. Mabilis kong kinagat sa brasong lalaking may hawak sa akin, kaya nabitawan itong braso ko. Sinamantala ko ang pagkakataon at mabilis tumakbo palayo sa kanila. Tinangka akong habulin ito, ngunit pareho kami nagulat na sa isang malakas na putok. Bang! Sa sobrang lakas, napayuko ako. Nanginig ng husto ang buong katawan. Pakiramdam ko anumang oras mawawalan na ako ng ulirat. Lumingon ako sa aking likuran. Nakita kong bumaksak ang driver na matandang manyakis na umahabol sa akin. Umiiyak na nagpatuloy sa pagtakbo hanggang sa nakarating ako sa malamig na bahagi ng lugar. Patuloy lang ako sa pagtakbo, hindi alintana mga batong sumusugat sa aking paa. Muli akong lumingon sa aking likuran. Mas binilisan pang pagtakbo na makita ko ang dalawang lalaking humahabol sa akin. Bigla akong humintot na makita ko na isang nakaparadang sasakyan, isang liblib na lugar. Mabilis akong lumapit sa sasakyan. Napansing nakawang ang likurang bahagi nito. Kaad binuksan niyo at tatago sa loob. Halos hindi na ako makahinga dahil sa matinding pagod. Pigil kong aking hininga na marinig kong ilang mga yabag papalapit sa aking kinaroroonan. Shit, anong gagawin natin? Paano yung babae? Natatarantang tanong ng isa. Bumalik na lang tayo, mamaya kapag wala ng mga pulis. Anang kasama nitong lalaki. Ilang sandali pa'y naramdaman ko na umuuga ang sasakyan marahil ay umaandar na ito. Dahil na matinding pagod, ginupo na ako ng antok. Huminto ang sasakyan sa loob ng isang malawak na bakuran. Pababa ng dalawang lalaki ay siyang namang paglabas si Cedric mula sa pinto ng kanyang mansyon. Umikot ang kasamahan nito sa likuran ng sasakyan para ibaba ang mga gamit. James, anong balita? Tanong ng binata sa pinagkakatiwalaan niyang tauhan. Young master na
Naputo lang sana'y sasabihin ni James nang marinig nila ang isang malakas na sigaw ng kanyang kasama mula sa likuran ng sasakyan. May halimaw! Malakas ang sigaw nito habang nakaupo sa semento. Mabilis lumapis ang lahat, tinignan ng tinuturo ng lalaki. Tinutok ng tauhan ni Cedric ang kanilang baril sa compartment ng sasakyan na makitang may gumalaw sa loob nito. Lahat nakatitig sa loob ng compartment habang nakatutok ang kanilang mga baril. Naghihintay kung kailan lalabas ang nasa loob nito. Ilang sandali pa kumilos ito at nag-angat ng kanyang ulo. Hinawi ang mahabang buhok na tumakip sa kanyang mukha. Sa pag-angat ng mukha natigilan si Cedric, napako sa kanyang kinatatayuan. Tila huminto sa pag-ikot ng mundo na magtamang kanilang mga mata. Maging si James hindi makapaniwala. Umawang ang bibig nito dahil sa labis sa pagkamangha. Cedric's POV. Simula na maka-encounter ko ang estrangherang babae, di na ako mapakali at para ako masisiraan ng ulo kakaisip sa babaeng yon. Lalo na kapag naalala kong malambot itong mga labi, tila hinihigop lahat ng lakas ko. Hindi ko maintindihan ang aking sarili kung ba't pagdating sa babaeng yon nawawala ang kontrol ko at bigla ako nakakarama na matinding pananabik para sa kanya. Di yata tilangay nito ang puso ko dahil labis ako nasaktan nang di ko maramdaman ang presensya nito sa aking tabi. Nakapagtatakang kay bilis niyang mawala. Hinalaghog ng mga tauhan ko ang buong paligid, ngunit bigo silang mahanap ang babae. Pakiramdam ko puno ng sekretong tahanan ng mga Zimmerman at yun ang nais kong tuklasin. Bago ko umalis sa bahay ng mga Zimmerman, pinaiwan ko sina James upang ilihim na magmatsyag sa bawat kilos ng stepmother ni Lexi. Mula na magkadaupang palad ko ang estrangherang babae, tuloy akong nawala ng gana kay Lexi. Wala akong makapani katiting na nararamdaman sa nagpakilala sa aking Lexi. Parang kaibigat ang loob ko sa kanya. Nang i-report ng aking tauhan na dumating sina James, tila hindi na ako makapaghintay. Nasabihin nito kaya ako na mismo ang personal na humarap sa aking tauhan. Nagpanit ang lahat nang biglang sumigaw ang isang tauhan ko. At ngayon nga hindi kami makapaniwala sa isang kakaibang babae na nasa loob ng compartment ng sasakyan. Nakasiksik to sa sulok ng compartment, takot na takot. Di rin namin makita ang mukha nito dahil natatakpan itong kulot at mahaba niyang buhok. Makapigil hininga ang bawat segundo na lumipas hanggang lumapit ang isang tauhan ko habang nakatutok ang baril nito sa babae. Baba! Malakas sa sigaw ni James na siyang kinagulat ng babae kaya lalo pa itong nagsumiksik sa loob kahit mahihirapan na ito. Sino ka? Tanong ginagawa mo dyan? Seryosong tanong ni James habang ako tahimik lang na nakamasid sa kanila. Hindi ko alam kung ba't biglang kumabog ang dibdib ko at may kung ano nagtulak sa akin. Nalapitan ang babae. Tinaas ko ang kanang kamay ko at dahan-dahang binaba ng mga tauhan ko ang kanilang mga baril habang si James umatras ng isang hakbang. Nakaisang hakbang pa lang ako na magangat ng mukha ng babae at ganoon na lang ang pagkamangha ko nang masilayan ang luhaan nitong mga mata. Tila huminto ang lahat sa akin. Saglit na bumalik wala sa nakaraan ang aking isipan. Biglang sumagay sa aking balintataw ang imahe ng batang si Lexi. Noong mga panahon na una ko nasilayan ng malaanghel nitong mukha. Nahigit ko ang aking hininga. Halos mabingi ako dahil sa lakas ng pintig ng puso ko. Maingat akong humakbang papalapit sa babae. Dahan-dahang nilahad ang kanang palad ko sa harapan nito. Young master, nag-aalalang tawag sa akin ni James. Shhh! Anito kaya tumahimik ang lahat at ni isa'y wala nagsasalita. Humakbang pa ako ng 2 beses kaya may kalahating di pa na ang layo ko mula sa compartment ng sasakyan. Nakita ko tumitig ang babae sa palad ko na nakalahad sa kanyang harapan. Kumilos ang babae. Dahan-dahang tumayo, ngunit nanatiling nakayuko ito. Bakas sa kanyang mukha ang matinding takot habang nakangisi ito. Nanginginig ng husto ang katawan. Halos lahat kami nagulat na sa napakagandang mukha na tumambad sa aming paningin. At narinig ko pa ang pagsinghap ng aking mga tauhan dahil sa labis sa pagkamangha. Parang nabano sa kaputian ang balat nito na bahagyang namumutla pa. Halatang matagal nang hindi nasisikatan ng araw. Litaw ang mahaba at bilugan niyang mga hita dahil sa suot na lumang duster na mukhang basahan na at sa tingin ko'y damit pa ito nung bata pa siya. Natakpa ng katawan nito ng kulot niyang buhok na hanggang tuhod ang haba. Sa kabila ng kabag-kabag nitong itsura, nagiging ibabaw pa rin ang kagandahan niya. Ang inosente niyang mukha. Parang awa mo na. Huwag niyo ako sasaktan. Nagsusumamong wika sa pautal-utal na pagbigkas. Hindi ko alam kung bakit. Parang pinipiga ang puso ko
at matinding sakit ang nararamdaman ko para sa dalaga. Hanggang sa hindi ko namalayan na kusang pumatak ang luha sa aking mga mata nang marinig ko ang tinig ito. Halata sa mukha ng babae na nahihirapan tong magsalita. Sweetheart, pangako, walang mananakit sa'yo dito. Halika, tutulungan kita. Aniya sa malumanay na paraan. Pakikipag-usap ko sa kanya. Sinisikap kong makuha ang loob nito hanggang nag-aalinlangan ng dalagang tanggapin ang aking kamay. Tila nagkaroon to ng phobia na magtiwala sa ibang tao. Halos inabot to ng 20 minuto sa paghihintay bago ko nakuha ang loob nito. Napangiti ako ng kusang kumilos sa mga kamay niya upang abutin ang palad ko na nakalahad sa harapan. Nang mahawakan ko ang malambot niyang palad, tuloy na ako lumapit sa kanya. Binuhat ko ito para alisin sa compartment. Napansin kong hindi kumukurap ang mga mata niya mula sa matagal na pagtitig nito sa aking mukha habang nakatingala ito sa akin. Anong pangalan mo? Tanong ko na may babako ito sa lupa habang sinusuri ng mabuti ang bawat anggulo ng kanyang mukha. Nakita kong biglang lumikot ang kanyang mga mata. Tila ba nag-iisip ng isasagot sa tanong ko. Naalala ko ang ganitong reaksyon nung tanongin ko si Lexi tungkol sa singsing ng kanyang ina. Colleen? Utal nitong bigkas. Ramdam ko, may tinatago sa akin ng babae pero hindi niya nilang muna at mas pinagtuunan ng pansin ang kasiyahan na nararamdaman ko. Pakiramdam ko naglahong lahat ng pangulila ko kay Lexi dahil napunan to ng dalagang nasa aking harapan. Mabilis na hinubad ang suot kong cardigan, sinuot sa kanya, ngunit natigilan ako sa naging reaksyon ng babaeng habang nakatitig to sa sinag ng araw na unti-unting lumilitaw. Namamangha ito sa buong paligid na nakikita ng kanyang mga mata, lalo na ang sikat ng araw na tumatama sa balat nito. Nakita ko ang nanubig na mga mata niya habang nakatitig sa nakabukas niyang palad at sinisikap hawakan ang sinag ng araw, kahit alam naman niyang imposible yon. Di yata't ang babaeng to'y masyadong ignorante kahit nasa isang simpleng bagay. Aniya sa aking isipan. Malaya na ako. Naluluhan itong wika na siyang ikinatiim ng bagang ko, hanggang tuloy na itong umiyak na parang bata. Binalot na matinding awang puso ko at maging ako'y naluha. Wala sa loob na kinabi ko ito at binaon ang kanyang mukha sa aking dibdib. Ramdam ko mula sa kanyang pagtangi sa matinding paghihirap. Wala siyang pakialam kahit na masaksan ng lahat ang kanyang kahinaan, basta't may labas niyang lahat na sama ng loob at bigat ng kanyang dibdib. Marahil kay tagal nitong kinikimkim. Ramdam ko mula sa mahigpit na yakap ito sa akin. Tila nakahanap to ng isang kakampi sa tauhan ko. Patuloy siya sa pag-iyak at tila walang katapusan. Mariing hinalikan to sa ulo habang paulit-ulit kong hinahagod ang kanyang likod. Sa pamamagitan bang nito nais paramdam sa kanya na nandito ako at handa siyang protektahan sa lahat nang mananakit sa kanya. Malaya na ako. Ang paulit-ulit itong bigkas sa garalgal na boses, halos hindi na maintindihan. Ilang sandali pa nagangat to ng mukha at tumitig sa akin ang berde niyang mga mata, habang nakayakap pa rin sa akin ang pet itong mga braso. Tila hindi to makapaniwala sa nakuha ng kanyang mga mata. Yes, sweetheart. Malaya kang gawin lahat ng gusto mo. At andito ko para tulungan ka makabangon muli. Madamdamin kong pahayag bago hinawakan ang kaliwang pisngi nito at saka hinimas gamit ang aking hinalaking daliri. Salamat. Pagkatapos sabihin yon isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Salamat. Sa kauna-unahang pagkakataon muling sumilay isang magandang ngiti sa labi ni Cedric habang nakatitig sa magandang mukha ng dalaga. Na mga sandaling yon kapwa nagbalik sa kanilang alaalang nakaraan. Noong mga panahong nagkamay ang dalawa upang selyuhan ang kanilang kasunduan. Ngunit hindi lingid sa kaalaman ng binata na ang babae na nasa harapan ay ang babaeng kay tagal lang pinanabikan na makita at makapiling. Basta ang alam lang niya ng mga sandaling iyon, maligaya siya tuwing nakikita ang mukha ng babaeng nagpakilalang Colleen. Nasaksihan ng mga tauhan ng binata ang malambot na pagkatao nito at bagay sila'y nahabag sa kalagayan ng babae. Habang sa James malaking paniniwala ng babae sa kanilang harapan ay si Lexley na lamang isang taon nang nawawala. Di na niya mapigilan ang pagpatak ng luha dahil sa wakas nakita rin ang dalawa. Bumaba ang tingin ni Cedric sa mga paa ng dalaga at natinding awa ang nangibabaw sa puso na makitang sugat sa paa nito. Pagkatapos ayusin ang jacket sa katawan nito ay walang pandidiri, binuhat ang maraming dalaga. Nagulat si Lexi sa ginawa ng lalaki ngunit imbes na matakot, nakadama siya ng kaparatagan ng loob. Tila ang puso'y nag-uudyok magtiwala sa lalaking hindi nakikilala.
sa pagpasok ni Cedric sa loob ng kanyang mansyon. Sumalubong sa panin ni Lexi ang ilang mga katulong na halos hindi makapaniwala sa babaeng karga ng kanilang amo. Ang ilan sa kanila makikita sa mata ang hindi pagkagusto para sa dalaga. Ngunit wala ni isa sa kanilang may lakas ng loob na sumalungat sa kanilang amo. Lorna, ayusin yung guest room at tulungan yung maligo si Colleen. Aniya sa kasambahay na mabilis lumukod at lumapit upang alalayan si Colleen na pumasok sa loob ng kwarto. Biglang sumiksik sa katawan ni Cedric ang dalaga. Halatang takot to sa ibang tao. Colleen, kailangan mong sumama kay Lorna. Tutulungan kanyang maligo. Malambing na pahayag ng binata, ngunit paulit-ulit umiling ang dalaga. Colleen, halika, tulungan kitang maligo at magbihis. Oo, huwag kang lalapit. Pautal-utal na wika ni Lexi. Naalala niyang kwarto naging kulungan niya sa loob ng maraming taon. Mabilis bumitaw ang dalaga sa katawan ni Cedric. Tumakbo papuntang hagdan. Colleen! Natatarantang tawag ni Cedric sa dalaga at mabilis na hinabol to. Patuloy sa pagtakbo si Lexi patungong pinto. Tinitiis ang sakit ng kanyang paada sa mga sugat na tinamo niya kagabi. Biglang nahinto sa pagtakbo ang dalaga nang humarang sa may pintuan ng mga tauhan ni Cedric. Napasingap si Lexi nang maramdaman niya ang dalawang matigas na braso na yumakap sa kanyang katawan mula likod. Pakiusap, tama na. Wag po. Ana dalaga sa nagsusumamong tinig. Umiiyak to habang nakapikit. Mabilis tong pinihit ni Cedric para sa kanya, tinawakan sa magkabilang pisngi. Colleen, sweetheart, buksan mo mga mata mo at tumingin ka sa akin. Utos si Cedric sa dalaga sa matigas na boses. Sumunod naman si Lexi at minulat ang luhaan nito mga mata. Sweetheart, Hana, promise hindi kay bibigay sa kanila, Aniya sa masuyong tinig. Unti-unting naglaho ang tensyon sa katawan ng dalaga nang yakapin siya ni Cedric. Igiya patungo sa kwarto ng binata. Gagawin ko lahat para bumalik sa normal ang buhay mo. Hanggat nabubuhay ako, walang sino man na maaaring manakit sa'yo. Ana sa isipan ni Cedric habang yakap ang dalaga, papasok sa loob ng kanyang kwarto, sa matigas na boses. Sumunod si Lexi at minulat ang luhaan ng mga mata. Sweetheart, Hana, promise hindi kita bibigay sa kanila, Unti-unting naglaho ang tensyon sa katawan ng dalaga nung yakapin siya ni Cedric. Giniya patungo sa kwarto ng binata. Gagawin ko lahat para bumalik sa normal ang buhay mo. Hanggat nabubuhay ako, walang sino man na maaaring manakit sa'yo. Aniya habang yakap ang dalaga, papasok sa loob ng kanyang kwarto. Gagawin ko lahat para bumalik sa normal ang buhay mo. At hanggat nabubuhay ako, walang sino man ang maaaring manakit sa'yo. Aniya sa isipan ni Cedric. Habang yakap ang dalaga, papasok sa loob ng kanyang kwarto. Isang pangako mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Pangako na siyang babago sa buhay ng dalaga.